Sa mga magulang, lagi ninyong bantayan ang inyong mga anak at huwag silang pabayaang maglaro sa loob ng sasakyan. Ayon po sa mga eksperto, lubhang mapanganib na matrap sa loob ng sasakyan. Para raw kasing pugon o oven ang kotse kapag nakulong ka dito ng matagal. Nakatutok live si Steve Dailisan. Steve! Hyperthermia o heat stroke, yan daw yung maaring sapitin ng isang individual na matagal na mananatili sa loob ng isang kulob na sasakyan. Yan din daw marahil, Mel, yung sinapit ng 2 batang na-trap sa isang sasakyan sa Taguig City. Para kang nasa loob ng pugon o oven. Ganyan daw ang pakiramdam sa loob ng isang kotse na nakasara mga bintana. Ayon sa isang automotive expert, dinisenyo ang kotse para maging selyado sa hangin. Kaya ang kotseng nakaparada kahit nakasilong, maari pa ring uminit ang loob dahil walang hangin pumapasok dito. Dahil selyado, hindi rin nakakalabas ang init na nakukulob sa loob. Kung sobrang init halimbawa ng temperatura sa labas, doble o triple ang init sa loob ng kotse. Kasagsagan pa naman ang tag-init nang mawalan 2 bata noong Miyerkules Santo. Like yung mga Mercedes, yung mga European car, kasi makakapal yung kahan yun eh. So, siyempre mas kulob. Ang normal na temperatura ng katawan nasa 37 degrees Celsius. Sa isang pag-aaral, kung ang outside temperature halimbawa na 32 degrees Celsius, sa loob lang ng 10 minuto, pwedeng pumalo sa 43 degrees Celsius sa loob ng sasakyang nakaparada sa ilalim ng araw. At sa loob ng 1.5 oras, maaring sumipa sa 59 degrees Celsius ang temperatura sa isang kulob na sasakyan. Pag lumagpas sa 42 degrees Celsius ang body temperature ng isang tao, maaari itong magresulta sa hyperthermia o heat stroke. Maaari itong mga body ito, ang mga na-experience nila, pwedeng initially in the few minutes, maaari silang nagsusuka, susuka, nahihilo, maaari silang confused, hindi na alam kung ano nangyayari sa kanilang paligid. Further increase in the temperature in their body could further cause na maaring magkumbulsyon na sila, mag-seizure, mawala ng malay, tapos pwede na ring yun nga, yung cells nila mamamatay hanggang sa magkakaroon na ng brain damage, hanggang sa mamamatay na talaga sila ng tuluyan. Kaya napakadelikado raw kung makukulong sa loob ng sasakyan ang sinuman, lalo na ang mga batang paslit. They are 3 times faster na pwedeng uminit yung katawan nila compared sa ating mga adults. Sa datos nga mula sa San Francisco State University sa Amerika, mula 1998 hanggang sa kasalukuyan, halos 600 bata na ang namamatay sa Amerika dahil sa heat stroke matapos mapabayaan sa loob ng sasakyan. Ipinakita sa amin ng MMDA Rescue ang pamamaraan para maisalba ang mga nasa ganitong sitwasyon. Kapag nakapasok na ng sasakyan, pakiramdaman kung humihinga at agad i-check ang pulso ng biktima. Bilang proteksyon, lagyan ng neck brace at ilipat siya sa spine board para madala sa mas maginhawang espasyo. Doon, bigyan ng compression o lagyan ng pressure sa dibdib para makahinga sa tulong na rin ng oxygen. Agad itakbo ang biktima sa ospital. Pero habang paparating pa lang ang saklolo ng mga eksperto, ikaw mismo maaring mag-first aid sa biktima. Halimbawa po ako, hindi naman po ako trained na rescue personnel. Pero pag hinugod ko po yung bata, nahugot ko na po siya, nailagay ko po siya sa mas maayos na area. Pwede ilagay sa semento muna na hindi naman mainat, nakaplat yung likod. Tapos yung i-apply ko pong pressure sa kanya dito sa dibdib. Sa dibdib? Sa dibdib. Oo. Para po... para yung heart, continuous nagpa-pump. Alam mo, Bel, karamihan sa mga modelong sasakyan ngayon, meron ng tinatawag na auto-lock system. Ibig sabihin, kapag sinara mo lahat ng pinto, mag-antay ka lamang ng ilang segundo, Mel, kusa na yung maglalak at hindi mo na nga rin mabubuksan yan. Pero pwede namang ma-disable yan kung tatanggalin mo yung mismong connector doon sa loob ng auto-lock system o di naman kaya kung madidiskargahan ng baterya. Yung mga sasakyan, alam mo, Mel, karamihan sa mga sasakyan, yung nakikita natin, yung mismong lock makikita dito sa may pintuan. Pero yung mga mamahaling sasakyan, halimbawa, meron tayo nakitang Mercedes-Benz, yung ilan sa kanilang mga lock nakalagay dito sa mismong malapit sa cambio. Kaya para sa mga bata na may edad siguro na 3 hanggang 4 na taon, kapag nagpapanik na, hindi na talaga masabi kung paano o saan sila lalabas dahil sa dami ba naman ng mga buton o dun sa mga pwede mong pindutin sa loob ng sasakyan, hindi mo na talaga malalaman. Meron pang tinatawag, Mel, na child lock. Ayan maliit lang ito na makikita mo dito sa gilid. Karamihan yan, Mel, makikita mo sa mga passenger side ng mga sasakyan, doon sa mga pintuan. Kasi idinisenyo yan, Mel, para nang sa ganon, yung mga sasakay na bata habang kayo bumabiyahe,
kapag sinara nyo na yung pinto at umaandar yung sasakyan, Mel, hindi na mabubuksan. Ayan, kahit na anong pilit kong buksan itong sasakyan, ako, hindi na talaga mabuksan. Lalo pa kung tinted, Mel, yung sasakyan, selyado ito, kahit na anong sigaw mo o kahit na anong siguro kakawag-kawag ka dito sa loob, mahihirapan ka talaga. Tas hindi mo pa mabubuksan itong sasakyan na ito, gawa nga ng naka-child lock siya. So ang gagawin mo talaga, mag-aantay ka nung tao na magbubukas mula dun sa labas. At kung hindi, hindi ka makakalabas ng sasakyan. Kaya napaka-importante, Mel, nako, labas muna tayo dito. Dun sa mga magulang na pakabantayan yung kanilang mga anak at syempre, ipaalala sa kanila na ang mga sasakyan, Mel, ay hindi naman playground, kaya hindi dapat sila maglalaro dyan dahil kung wala silang kasamang mga nakatatanda, nako, napakadelikado at maaring malagay sa peligro yung kanilang buhay. Paalala na rin, Mel, doon sa mga nagmamayari ng mga sasakyan na kapag kayo po ibababa ng inyong mga sasakyan, siguruduhin po, para na rin sa inyong kaligtasan, iwas karnap na rin, isara niyo lagi yung inyong mga sasakyan, ilak yan at siguruduhin na yan, i-check nyo. Minsan kasi nakakatamaran yan, Mel, kasi kapag naiiwan niyang nakabukas, ayan, nangyayari tuloy, nagkakaroon ng pagkakataon yung iba na makapasok at lalo na delikado kung bata pa ay makakapasok sa sasakyan, Mel. Maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.